Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2831 hanggang Kabanata 2840. Kabanata 2831. Depende kung gaano kamatindi ang antas na ito, kalmadong sabi ni Hansen. Kailangan kong malaman kung sulit ba itong pag-aralan. Kailangan mong makinig ng mabuti at huwag palampasin ang kahit ano, sabi ng Diyos. Huwag mong isisi sa akin kung wala kang matutunan. Pagkatapos ay nagsimula itong magpaliwanag tungkol sa Sky and Men combined together sa sukdulang antas. Iba ito kaysa kanina. Sa pagkakataong ito, ipinaliwanag ng Diyos ang lahat ng detalyado. Sinuri nito ang bawat salita sa bawat pangungusap para sa pandinig ni Hansen. Habang nagpapaliwanag, hindi nito iniiwasan ang presensya ng pinuno ng Very High. Pati siya at ang babaeng paru-paro ay narinig din ang lahat. Ano ang plano ng Diyos? Ngayon, tinatalakay niya ang sukdulang antas. Pero bakit gugustuhin pa rin ng pinuno ng Very High na patayin ang babaeng paru-paro matapos marinig ang lahat? Nalito si Hansen. Maya-maya ay nabigla siya. Hindi kaya, niloloko niya ang pinuno ng Very High. Ang totoong bagay na maaaring maging sandata ay ang mismong sukdulang antas. Marahil walang kinalaman ito sa Sky and Men combined together na kasanayan, kundi isa itong Geno art na may kapangyarihang tuksuhin at kontrolin ang pinuno ng Very High upang patayin ang babaeng paru-paro. Mabilis na nakinig si Hansen sa paliwanag ng Diyos. Pagkalipas ng ilang sandali, napansin niyang napakatuso ng Geno art na iyon. Mayroon itong parehong epekto ng Very High Sense. May kaugnayan ito sa Dangshan Sutra at Under the Sky Knife, na kapwa pinagpraktisan ni Hansen. Ang pakikinig sa paliwanag ng Diyos ay kapakinabangan din kay Hansen. Dati ay may ilang bahagi siyang hindi maintindihan, pero ngayon ay naunawaan na niya ang lahat. Totoo ba ang sinasabi ng Diyos? Hindi talaga maintindihan ni Hansen. Nasabi na sa kanya at sa pinuno ng Very High ang mga bagay na gusto nilang marinig. Ano pa kaya ang ibang alas ng Diyos? Tumayo ang Diyos mula sa sahig at gumawa ng isang malalim na Geno art na simple lang. Sapat para maintindihan ng kahit sino. Hindi ito nagtago ng kahit ano. Ipinaliwanag nito ang Sky and Men combined together's extreme level path ng malinaw na malinaw. Napakalinaw ng anal ISIS kaya kahit si Hansen na hindi pa kailanman nag-practice ng Very High Sense, ay alam na kung paano ito gagamitin. Matapos marinig ang lahat, ang pinuno ng Very High ay mukhang marami ang naintindihan. Malinaw na natuwa siya. Halatang marami siyang natutunan mula sa paliwanag ng Diyos. Parang naayos ang maraming suliranin na dati niyang pinapasan. Ang kasanayang ito'y parang karaniwan lang at walang espesyal, sabi ni Hansen. Nakinig lang ako ng walang seryoso, pero natutunan ko na. Oo, kung ganoon ipakita mo at tingnan natin kung natutunan mo nga, malamig na tugon ng Diyos. Hindi mahirap para sa akin ang kasanayang ito. Kung ipapakita ko, mapapatunayan kung hindi ito sulit para patayin ng pinuno ng Very High ang babaeng paru-paro. Hintay. Nagbago ang ekspresyon ni Hansen. Hindi niya ginawa ito gaya ng sinabi ng Diyos. Tumingin siya sa pinuno ng Very High at sa wakas ay naintindihan ang ibig sabihin ng Diyos. Peste! Ako ba'y parte ng kanyang buong plano? Kung natutunan ko ang sukdulang kasanayan at hindi natutunan ng pinuno ng Very High, maniniwala siyang totoo ang sinabi ng Diyos kanina. Kung iisipin niyang ang babaeng paru-paro ang pumipigil sa kanya, ibig sabihin, umiikot ang utak ni Hansen, iniisip kung paano lulutasin ang sitwasyon. Alam ng Diyos ang iniisip ni Hansen at sinabi, malaki ang pag-ibig sa puso mo. Ang pagsasanay ng Sky and Men combined together sa sukdulang antas ay hindi mahirap. Ang iba'y hindi kailanman matututunan ito gaya mo. Pagkarinig niyon, alam ni Hansen na hindi ayon sa plano ang mga nangyayari. Hindi ako naniniwala, malamig na sabi ng pinuno ng Very High habang lumalapit. Naiintindihan ko ang Sky and Men combined together sa sukdulang antas. Hindi ito ganoon kahirap. Totoo bang natutunan mo? Tila nakangiting tanong ng Diyos, pero hindi talaga ito nakangiti. Umangat ang labi ng pinuno ng Very High. Ang kanyang katawan ay nagkaroon ng kakaibang ikot. Parang ang buong katawan niya ay nakipag-isa sa kalawakan at naging parte ng sansinukob. Hindi pa nakita ni Hansen ang isang taong kayang makipag-isa ng ganoon kaperpekto.
Sa pagitan ng damo, kahoy, bundok, at bato, para bang bahagi na siya ng mga ito mula pa noong una. Blurg. Biglang umubo ng dugo ang pinuno ng Very High. Nahulog siya mula sa Sky and Men combined together sa sukdulang antas. Hindi makapaniwala ang pinuno ng Very High. Tinitigan niya ang Diyos at sumigaw, bakit? Naiintindihan ko na ang sukdulang antas na itinuro mo. Bakit pa rin ako natatanggal sa pagsasanay? Sinabi ko na sa iyo na sa ngayon, hindi ka angkop sa landas na ito, malamig na tugon ng Diyos. Hindi ako naniniwala, sabi ng pinuno ng Very High habang pinupunasan ang dugo sa bibig. Mali ang mga sukdulang kasanayan na itinuro mo. Tumingin ang Diyos kay Hansen at iminungkahi, para malaman kung mali nga, bakit hindi mo siya tanungin. Tinitigan ng pinuno ng Very High si Hansen. Ipakita mo sa akin ang sukdulang kasanayan na natutunan mo. Nakunat ang noo ni Hansen. Alam niyang nahulog na siya sa bitag ng Diyos at isa na lamang pyesa sa laro nito. Kung hindi niya ito ipapakita o sasabihin hindi niya natutunan, maaaring hindi siya paniwalaan ng pinuno ng Very High at maghinala. Kung ipapakita niya naman at gumana, gagawin niya ang gusto ng Diyos. Napakalakas ng taong ito. Kahit inilatag ng Diyos ang lahat ng malinaw, napaikot pa rin kami sa kanyang mga plano. Alam ni Hansen na talo na siya. Kahit anong gawin niya, naipit na ang puso ng pinuno ng Very High sa sitwasyong ito. Tinitigan ng Diyos si Hansen ng may interes, tila nasisiyahan sa kalituhan niya. Kumislap ang mga mata nito ng kakaibang liwanag. Para bang sinasabi, ano ang pipiliin mo? Sige, ipapakita ko sa iyo, sabi ni Hansen sabay tango. Pagkatapos noon, lumitaw ang kakaibang alon sa katawan ni Hansen. Katulad ito ng anyo ng pinuno ng Very High dati. Ang buong katawan niya ay nakipag-isa sa paligid. Para bang siya na ang langit at lupa, at hindi na maihihiwalay. Pero iyon ay ang karaniwang Sky and Men combined together. Ang tunay na sukdulang antas ay yaong ikinabigo ng pinuno ng Very High. Hindi gumalaw si Hansen, pero naramdaman niyang nagbago ang kanyang katawan. Lahat ng bagay sa paligid, kahoy, damo, bundok, at bato, tila nakarinig sa kanyang pagtawag. Silang lahat ay umalangaw-ngaw. Nagsimulang manginig at umalog ang higanteng Goliath Star Tree. Ang puno na pa ng prutas ng bituin ay yumuko patungo kay Hansen para bang lalayo ito sa lupa at susunod sa kanya. Pati ang mga bundok sa paligid ay umuungol parang tumutugon sa tawag ni Hansen. Nagtagumpay ba? Gulat na tanong ng pinuno ng Very High. Mulat sa pool ay nakatingin siya kay Hansen. Ginawa niya ang parehong bagay pero si Hansen ay nagtagumpay at siya'y nabigo. Paano niya nagawa iyon? Halatang hindi maganda ang mukha ng pinuno ng Very High. Maging ang Diyos ay tila nagulat. Alam nitong nabatid na ni Hansen ang kanyang plano. Akala nito'y sasabihin ni Hansen na hindi niya natutunan at magpapanggap na pamalya. Pero hindi iyon ginawa ni Hansen. Ipinakita niya ito ng buong husay, higit pa sa inaasahan ng Diyos. Makitid ang mga mata ng Diyos habang tinatitigan si Hansen. Sumuko na ba siya? Hindi siya mukhang taong basta sumusuko. Ano kaya ang gagawin niya ngayon? Nanlamig ang mga mata ni Hansen habang iniisip na hulog na ako sa bitag ng Diyos. Imposibleng makatakas, at ang puso ng pinuno ng Very High ay lubog pa rin sa pagdududa. Ano man ang gawin ko, hindi na ito mawawala. Kung ganoon, kailangan ko pang palalimin ang sugat sa kanyang puso. Kabanata 2832. Tinitigan ng pinuno ng Very High si Hansen at nagtanong, bakit? Iyon din ang kanyang iniisip. Dahil hindi sapat ang kwalifikasyon mo, casual na sagot ni Hansen. Hindi sapat ang kwalifikasyon ko. Nang marinig ng pinuno ng Very High ang 5 salitang iyon, natigilan siya. Simula pagkabata, mula sa pamilya hanggang sa mga nakatatanda, palagi siyang pinupuri kung gaano siya kagaling. Walang sino man ang nangahas na sabihing hindi siya karapat-dapat. Hindi niya kailanman narinig ang 5 salitang iyon noon. Tama iyon, tiyak na sabi ni Hansen. Dahil hindi sapat ang kwalifikasyon mo. Kaya hindi mo ito matutunan, at ako na may kaya itong matutunan kahit sa isang iglap lang. Ayaw ni Hansen na isipin ng pinuno ng Very High na nabigo siya dahil sa pag-ibig, na maaaring magtulak sa kanya na patayin ang babaeng paro-paro. Maaaring hindi iyon gagawin ng karaniwang tao, pero hindi sigurado si Hansen pagdating sa mga taga Very High. Kaya't kailangan niyang ilihis ang iniisip ng pinuno ng Very High. Hindi niya dapat isipin ng pinuno na dahil sa babae ang kanyang pagkabigo. Kailangan ipaalam ni Hansen na nabigo ito dahil sa sariling kakayahan. Kapag naniwala siya roon, mawawala ang dahilan para patayin ang babaeng paru-paro. At sa ganoong paraan, mabibigo ang plano ng Diyos.
Malamig na sabi ng pinuno ng Very High, bagamat hindi ko inaakalang ako'y isang henyo ng aking henerasyon, hindi ko papayagan na sabihing mahina ako. Kung ganoon, nakadepende iyan kung kanino ka nakikipagkompetensya, sagot ni Hansen. Kung ang kalaban mo lang ay mga tanga sa tabi, kahit anong galing mo'y walang halaga. Ibig sabihin, ikaw lang ang pinakamagaling sa kawan ng mga baboy. Kung ikukumpara ako sa iyo, paano naman? Tumaas ang kilay ng pinuno ng Very High. Dalawang salita lang ang paglalarawan, lubos na kahabag-habag, madiing sagot ni Hansen. Sadya niyang pinupukaw ang galit ng pinuno upang maniwala itong siya ang may pagkukulang. Masyado pang bata ang pinuno ng Very High. Hindi pa ganap na maayos ang paggamit niya ng Very High Sense sa kanyang edad. Kaya't pinukaw siya ni Hansen upang maghangad ng panalo. Hindi na pinansin ng pinuno ang mga salita ni Hansen at malamig na tumugon, isang Gino Art lang ang natutunan mo ng mas mabilis kaysa sa akin. Hindi ka ba masyadong nagmamadali sa pagsasalita? Hindi lang ito basta Gino Art. Para sa iyo, mahirap itong matutunan. Para sa akin, napakadali. Isang bagay ng talento. Ang isang Gino Art na aabutin ka ng isang taon bago matutunan, kaya kung gawin sa isang segundo lang. Tiningnan ni Hansen ang pinuno ng Very High ng may paghamak. Sa palagay ko'y sobra ka namang nagyayabang, tugon ng pinuno ng Very High, hindi makapaniwala kay Hansen. Kung hindi ka naniniwala, pumili ka ng isang Gino Art na sa tingin mong mahirap. Ipakita mo lang minsan. Hindi mo na kailangang turuan ako. Ipapaalam ko sa iyo ang kaibahan ng isang tunay na henyo at isang karaniwan. Puno ng kumpiyansa ang bawat salita ni Hansen. Tuluyang nagalit ang pinuno ng Very High. Nanlamig ang kanyang mukha at sinabing, sige. Gusto kong makita kung gaano ka talaga kagaling. Pinanood ng Diyos ang dalawa ng may interes pero hindi ito humadlang. Nag-isip ang pinuno ng Very High sandali. Sa huli, iniunat niya ang 5 daliri. May malabong bowl ang liwanag na parang bahaghari sa kanyang kamay. Tumingin siya kay Hansen at sinabing, ito ay Gino Art na tinatawag na 7 Light. Isa itong panimulang Gino Art. Kailangan ko pa ba itong ituro sa iyo? Hindi na. Tiningnan ni Hansen ang malabong bowl ang iyon at ginamit ang Dangshan Sutra. Humandar ang walang katapusang gulong ng universo sa kanyang mga mata. Isa lang itong panimulang Gino Art, malamig na sabi ni Hansen na may paghamak. Napakadali. Bakit hindi ka pumili ng mas mahirap? Matutunan mo muna ito, malamig na sagot ng pinuno ng Very High. Hindi pa huli para sa iba pagkatapos. Bagamat panimulang Gino Art lang, napakahirap sanayin ng 7 Light. Minsan, kahit ang mga nilalang na nasa Butterfly o True God class ay hindi ito magamit. Mahirap ang 7 Light dahil kailangan nitong pagsamahin ang 7 magkaibang elemento. Karaniwang nilalang ay walang ganoong kakayahan. Kahit ang ilang True God elites na kulang sa iba't ibang elemento ay hindi rin magamit ito. Sa buong universo, bihira ang nilalang na may higit sa isang elemento. Ang may 3 elemento ay kasing bihira ng balahibo ng Phoenix o kaliskis ng Kirin. Ang may 7 elemento ay halos hindi pa naririnig. May espesyal na kasanayan ang mga taga Very High upang magsanay ng 7 Light pero wala talaga silang 7 elemento. Palitan mo na lang, basta-bastang iwi na lang bahala ni Hansen at ipinaabot ang sarili niyang malabong bowl ang liwanag na may kulay bahaghari. Parehong-pareho sa 7 Light ng pinuno ng Very High. Nagulat ang pinuno ng Very High. Tinitigan niya si Hansen, sinusubukang alamin kung totoo ang kanyang 7 Light. Alam niyang may ilang xenogeneics na magaling sa ilusyon na maaaring magmukhang totoo. Pero alam na ni Hansen ang iniisip niya. Kumilos si Hansen at pinakawalan ng 7 Light patungo sa pinuno ng Very High. Pinakawalan din ng pinuno ang kanya. Boom! Nagbanggaan sa ere ang dalawang 7 Light at sumabog. Ang bahagharing liwanag ay sumabog na parang araw. Napakaliwanag na hindi agad makakita ang lahat. Pagbalik ng normal, nakatitig ang pinuno ng Very High. Totoo ngang 7 Light iyon. Halatang naguluhan siya. Naalala niya, noong bata pa siya, inabot siya ng 1 linggo bago matutunan ang 7 Light. Nabali niya ang record ng Very High noon, at pinuri pa siya ng kanyang ama. Isang bagay na bihira mangyari. Ngayon, si Hansen, isang beses lang nakita, walang libro, walang aral, walang hirap, at natutunan agad. Hindi siya makapaniwala. Marahil natutunan na ni Hansen ang 7 Light bago pa iyon. Iyon ang gusto niyang paniwalaan. Kaya't sinabi niya, kung tingin mo'y napakadali ng 7 Light, hayaang ipakita ko ang mas mahirap. Iyon mismo ang sinasabi ko sa iyo kanina, nakangiting sagot ni Hansen. Hindi mahalaga kung anong Gino Art pa ang ipakita ng pinuno ng Very High.
Basta maipakita lang, kaya itong suriin at gayahin ni Hansen gamit ang kanyang Damshan Sutra. Ang pinuno ay nasa primitive class, pero si Hansen ay nasa larva class. Mas madali para sa kanya ang magsimula at magsanay. Kahit hindi eksaktong 100%, maaari siyang umabot ng 80 hanggang 70% sa bawat pagtatangka. Napaka-weird ng 2 taong ito, naisip ng Diyos. Hindi ko alam kung saan galing ang mga xenogeneics na ito, pero mukhang marami silang alam tungkol sa very high. Kung gagamit ako ng isang very high Geno art, baka natutunan na niya iyon dati. Biglang kumislap ang mga mata ng pinuno ng very high. Tumingin siya sa babaeng paru-paro at sinabing, "Butterfly lady, ipakita mo sa kanya ang iyong butterfly shadow." Tingnan natin. Ang butterfly shadow ay Geno art na tanging ang babaeng paru-paro lamang ang nakakaalam. Walang kaparehong kasanayan sa very high, kaya't hindi niya pinaniniwalaang matutunan ito ni Hansen. Agad namang sumunod ang babaeng paru-paro. Pinakawalan niya ang butterfly shadow at naglabas ng isang langit na pan ng paru-paro, parang walang katapusang mga talulot. Dapat ko bang sabihin sa iyo na ang butterfly shadow ng babaeng paru-paro, ikaw, bago pa matapos ang sinasabi ng pinuno ng very high, kumilos si Hansen. Pinakawalan din niya ang isang langit na pan ng paru-paro, katulad ng butterfly shadow ng babae. Paanong posible iyon? Sabay na sigaw ng babaeng paru-paro at ng pinuno ng very high. Hindi nila ito matanggap. Kabanata 2833. Matamang tumingin ang pinuno ng very high kay Hansen at nagtanong, talaga bang kaya mong matutunan ang mga Geno art sa isang tingin lang? Hindi naman palagi, casual na sagot ni Hansen. Yung mga mas mahirap na Geno art, kailangan ko pang pag-aralan. Pero kung simpleng mga Geno art lang, kaya kong matutunan agad-agad. Simple. Hindi matukoy ng pinuno ng very high kung ano ang ibig sabihin noon. May kakaibang ekspresyon sa mukha niya nang muling magtanong, para sa iyo, Ginoo, ano ba ang itinuturing mong mahirap na Geno art? Tulad ng very high sense ng lahi ninyo, sagot ni Hansen. Yan ay tunay na mahirap na Geno art. Nakahinga ng maluwag ang pinuno ng very high nang marinig iyon. Kahit papaano, may isa pa ring Geno art ang very high na nirerespeto ng lalaking ito. Ngunit nagdagdag pa ng pangungusap si Hansen. Kung may paraan, kaya kung makasanayan ito sa loob ng 10 araw hanggang kalahating buwan. Pagkarinig nito, hindi napigilan ng pinuno ng very high ang pagkadama ng galit. Malamig siyang nagtanong, talaga bang iniisip mong kaya mong matutunan ang very high sense sa loob ng 10 araw o kalahating buwan? Sa palagay ko, oo. Hindi rin aabutin ng higit sa 1 buwan. Tinitigan siya ni Hansen ng may labis na pangmamaliit. Sige, 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 gawin nating very high sense. Mayroon akong isang very high sense Geno art dito. Ibibigay ko sa iyo ang mga tagubilin. Kung kaya mong matutunan ito sa loob ng 1 buwan, maaari mong gawin ang kahit ano sa akin. Punong-puno ng galit ang pinuno ng very high. Ayos. Magandang kasunduan iyan. Tumanggaw si Hansen, labis na nasisiyahan sa pusta. Para kay Hansen, ang very high sense ay isa lamang bagay na kaya niyang tularan ng 30% hanggang 40% gamit ang Damshan Sutra. Ang ganitong uri ng mataas na antas na Geno art ay talagang napakahirap simulahin. Ang matutunan ito ng buo sa loob ng 1 buwan ay imposible. Alam niyang matatalo siya sa pastang iyon, pero hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga, sa loob ng natitirang ilang oras, hindi papatayin ng pinuno ng very high ang babaeng paru-paro. Nangangahulugan iyon na siya ang mananalo sa pusta niya laban kay Diyos. Nagngingit-ngit ang pinuno ng very high at inilabas ang isang Geno art. Ito ay isang Geno art na may kasamang very high sense. Kinakailangan ng very high sense bilang batayan nito. Kung wala iyon, imposibleng matutunan ang kasanayang ito. Hindi iyon basta-basta matutunan ni Hansen, pero hindi niya naman balak talagang matutunan ito. Ang kailangan lang niya ay tiyakin na hindi papatayin ng pinuno ng very high ang babaeng paru-paro sa natitirang oras. Tahimik na minamasdan ng Diyos ang kaganapan ngunit hindi siya nakialam. Nang magpustahan sina Hansen at ang pinuno ng very high, ngumiti ito at nagsabi, ang galing mong baliktarin ang sitwasyon ay talagang kamangha-mangha. Kung ito ang unang beses na nakita ko ito, baka nanalo ka na. Pero sa kasamaang palad, may nauna nang gumamit ng parehong taktika. Hindi ako matatalo sa parehong paraan ng 2 beses. Sino ang gumawa nito noon? Si Han Jingji ba? Tanong ni Hansen na puno ng kuryosidad. Hindi si Han Jingji. Isa siyang lalaki mula sa Sacred. Katulad mo, inakala kong panalo na ako dahil nailagay ko na siya sa talong posisyon, pero marunong din siyang bumaligtad ng sitwasyon.
Sumabay siya sa agos ng nangyari, at sa ganoon, tuluyan niyang nabaligtad ang lahat. Tila inaalala ng Diyos ang nakaraan, may maliit na ngiting lumitaw sa labi nito. Pero malas ka, hindi ikaw ang unang gumamit ng paraang ito laban sa akin. Kaya, sa palagay ko matatalo ka rin. Wala pang resulta. Paano mo nasisiguro na matatalo ako? Tugon ni Hansen, pero bigla siyang nakaramdam ng malamig na kilabot. Tama ka, hindi pa ito tapos. Baka matalo ka rin. Tumango ang Diyos ng seryoso, na para bang humihingi pa ng paumanhin. Hindi nagsalita si Hansen. Nagpanggap siyang sinusuri ang Geno art na ibinigay ng pinuno ng Very High, habang iniisip kung anong klaseng pukana ang gagawin ng Diyos para baliktarin muli ang sitwasyon. Hindi niya alam kung papatayin nga ng pinuno ng Very High ang babaeng paru-paro, pero sa mga susunod na oras, malamang wala itong balak na gawin iyon. Hindi gumawa ng kakaibang hakbang ang Diyos. Sa halip, nagsimula itong basahin ang ukol sa Very High Sense. Nakinig ang pinuno ng Very High. Paglaon, nagbago ang ekspresyon nito tungo sa galit. Saan mo ninakaw ang Very High Sense ng lahi namin? Galit nitong tanong. Papatayin mo rin naman ako, hindi ba? Ano bang pakialam kung saan ko ito nakuha? Pero may ilang tanong ako, sana matulungan mo ako. Bago pa makasagot ang pinuno ng Very High, nagpatuloy na ang Diyos, sa Very High Sense, may pangungusap na nagsasabing kalimutan ang sarili at magiging lahat ako. Ano ang ibig sabihin yon? Lihim iyon ng aming lahi, malamig na sagot ng pinuno ng Very High. Paano ko sasabihin sa iyo iyon? Hindi ito alintana ng Diyos at nagpatuloy, sa pagkakaintindi ko, ang kalimutan ng sarili, ay hindi naman talaga ganap na pagkawala ng sarili. Isa itong uri ng pagbibigay at pagtanggap. Kapag humaharap sa mga benepisyo, ginagamit natin ang mga iyon para makatulong sa iba. Gamit ang ating puso, tinatrato natin sila ng mabuti. Sa ganitong paraan, tinatrato ka rin nila na parang pamilya. Kaya may kasabihang, kalimutan ng sarili at magiging lahat ako. Hindi. Kung ang tanging dahilan lang ng iba ay ang benepisyo, kahit tretuhin ka nila na parang pamilya, hindi pa rin iyon totoo, tangkang pagtutol ng pinuno ng Very High. Naiintindihan ko. Pero paano kung pareho ang posibilidad? Paano mo ipapaliwanag iyon? Patuloy na nagsalita ang Diyos tungkol sa Very High Sense. Ang dapat sana'y pagtuturo lamang ay nauwi sa malalim na diskusyon. Dahil dito, maraming bagay na hindi pa lubusang nauunawaan ng pinuno ng Very High ang bigla niyang naintindihan. Ang kanyang isip ay tila lumawak at lumalim. Nanlumo si Hansen. Akala niya'y matagumpay niyang napigilan ang pinuno ng Very High, pero dahil sa Diyos, lalo pa itong lumakas ang pangunawa at Very High Sense. Mas naging malamig at walang pakiramdam ang pinuno ng Very High. Dahil dito, hindi na siya sigurado kung ligtas pa ang babaeng paru-paro. Hindi alam ni Hansen kung ano talaga ang ibig sabihin ng Very High forget love, pero alam ng lahat na wala ng puwang ang mga Very High para magmahal. Kaya pa ba nilang isuko ang lahat? Habang nakikipag-usap sa Diyos, lalong tumindi ang kaseryosohan ng mukha ng pinuno ng Very High. Napakakalma ng kanyang mga mata. Lalong nabahala si Hansen. Ano ang dapat kong gawin? Biglang nakaramdam ng kawalan ng sagot si Hansen. Ang lahat ng sinasabi ng Diyos ay sumusunod sa mga batas ng mundo. Para bang dumadayo siya sa agos ng ilog na umaakyat. Lahat ay taliwas, wala siyang magawa. Nauunawaan ni Hansen na dahil kay Diyos, kaya nitong kontrolin ang mga batas ng mundo at ang puso ng mga tao. Imposibleng talunin ito ng harapan. Tinitigan ni Hansen ang babaeng paru-paro. May iniisip siya. Kung ganoon, kailangan kong gamitin ang aking espada at lumaban hanggang dulo para mailigtas ang sitwasyon. Kabanata 2834. Alam ni Hansen ang ibig sabihin ng Diyos. Ibig sabihin nito, ang pinuno ng Very High ay likas na walang emosyon. Kahit anong gawin ni Hansen, hindi niya mababago ang pagkatao nito. Hindi rin niya mababago ang kanilang sitwasyon. Paano mo malalaman kung siya ay apoy, hangin, o tubig? Hindi sumang-ayon si Hansen sa sinasabi ng Diyos. Inilingon niya ang kanyang mga mata at tumingin sa Diyos. Napansin niyang parang naging bato ang pinuno ng Very High sa tabi ng Diyos. May kakaibang ritmo ang kanyang katawan, para bang konektado ito sa langit, lupa, at sansinukob. Sa totoo lang, maaring sabihing nagtagpo na sila. Para bang ang pinuno ng Very High ay naging bahagi na ng universo. Isa na siyang bahagi ng makinarya ng sansinukob. Lalo pang lumalakas ang pakiramdam na iyon. Unti-unting lumalamig ang presensya ng pinuno ng Very High. Para na siyang hindi isang nilalang na may mataas na talino, kundi isang malamig na makina.
Sa pagtataka ni Hansen, hindi tinutulan ng Diyos ang sinabi niya, at bagkus ay nagsabi ng may dalawang kahulugan, gusto ko ring malaman kung siya ba'y apoy, hangin, o tubig. Hindi naunawaan ni Hansen ang ibig sabihin nito, ngunit tila naintindihan naman ito ng pinuno ng Very High. Lalong lumalakas ang kanyang isip sa Very High sense. Sa maikling panahon, halos kasing lakas na ito ng isang butterfly deified. Bagaman isip lamang ang lumalakas, nananatili pa rin sa primitive class ang kanyang katawan. Ngunit sapat na iyon upang magbago ang kanyang puso. Naisip ni Hansen, kung ang pinuno ng Very High ay umabot na sa antas ng Very High Forget Love, wala na siyang dahilan para itago pa ang babaeng paru-paro. At saka, hindi rin niya ito kayang talunin. May paraan si Hansen upang tapusin ang pastahan at wakasan ang lahat, ngunit dahil naroon ang Diyos, mahirap niya itong maisakatuparan. Wala nang saysay kung gaano ka pa mag-isip. Bakit hindi ka nalang magsugal sa iyong kapalaran? Umupo ka at tingnan kung siya ay apoy, tubig, o hangin. Ngumiti ang Diyos kay Hansen habang nagsasalita. Pwede mo bang sabihin sa akin kung ano ang tunay na naging wakas noon? Tanong ni Hansen sa Diyos. Kung pinili niya ang maliit na pag-ibig at maliit na relasyon, paano siya naging pinuno ng Very High? Dapat alam mo na iyon, tugon ng Diyos. Tumango si Hansen. Sa katunayan, inakala na rin niya iyon. Ngunit naniniwala pa rin siya na hindi basta papatayin ng pinuno ng Very High ang babaeng paru-paro. Gayunpaman, ang lahat ay hindi tiyak. Ang lahat ngayon ay isang sugal sa kanyang kapalaran. Hindi ka maaaring sumugal sa kapalaran. Kung laban sa Diyos ang sugal, kahit 10,000 beses akong magsugal, wala akong mananalo. Kailangan kong makahanap ng estratehiyang tiyak ang panalo. Mabilis na nag-isip si Hansen, ngunit wala siyang maisip na paraan sa maikling oras. Dahil naroon ang Diyos, hindi oobra ang dahas. Ngunit hindi siya Diyos, kaya hindi niya kayang kontrolin ang mga isip at puso ng iba. Mas mahirap iyon para manalo. Nais siyang tanungin ni Hansen kaya sinabi niya, pwede mo bang sabihin kung paano nanalo si Han Jingji? Nanahimik ang Diyos sandali, ngunit laking gulat ni Hansen nang sumagot ito, wala siyang ginawa. Pinili lang niya ang tamang desisyon. Kaya siya nanalo. Ibig mong sabihin nanalo siya sa sugal gamit lang ang swerte. Hindi makapaniwala si Hansen. Tumango ang Diyos. Ganoon nga talaga. Hindi naniniwala si Hansen na iyon lamang ang paraan ng pagkapanalo ni Han Jingji. Inisip niyang baka sinusubukan lamang siya ng Diyos na tuksuhin at isugal ang kanyang kapalaran. Ano ang isinugal ninyo noon? Tadhana rin ba ng isang nilalang? Tanong ni Hansen. Nais niyang makakuha ng mas maraming impormasyon. Hindi lang isa, tugon ng Diyos. 11. Nanlaki ang mata ni Hansen. 11. Malapit iyon sa bilang ng mga tao sa ikapitong koponan. Ibig sabihin ba? Pinilit niyang itago ang pananabik. Ngumiti siya at nagsabi na kayang niyong magsugal ng ganoon. Kung alam ko lang na ganoon ang sugal, sana pumili ako ng mas marami. Mas marami sana akong tsansang manalo. Umiling ang Diyos. 11 beses kaming nagsugal. Kung natalo siya kahit isang beses, magiging alipin ko siya. Pero hindi siya natalo kahit minsan. Nanalo si Han Jingji ng 11 beses. Ano ang isinugol ninyo? Paano niya iyon nagawa ng ganoon kadali? Gulat na tanong ni Hansen. Hindi niya maubos maisip kung paano natalo ni Han Jingji ang Diyos ng 11 sunod. Nahihirapan na nga si Hansen na manalo kahit minsan. Isinugol namin na 11 tao ang hihiling sa akin, sabi ng Diyos. Sinabi niya na 10 ang hihiling at 1 ang hindi. At tama siya, 1 lamang ang hindi humiling sa akin. Hindi man lang nagpakita ng kahihiyan ng Diyos sa pagkatalo. Halos lumundag ang puso ni Hansen. Tama, sila nga ang mga tao mula sa ikapitong koponan. At ang nag-iisang hindi humiling ay si Gu Qingcheng. Ngunit hindi pa rin niya maisip kung paano nahulaan ni Han Jingji ang mga kahilingang iyon. Sino ang hihiling at sino ang hindi? Sa logika, kung mahuhulaan ni Han Jingji kung sino ang hihiling, hindi na sila tutuksuhin ng Diyos. At kung sino ang hindi, doon susubukan ng Diyos. Ngunit sa ganitong sitwasyon, lahat ng hula ni Han Jingji ay tama. Sadyang napakahiwaga. Naalala ni Hansen na minsan ay sinabi ng ikalawang ama ng pamilyang Ning na pinayuhan siya ni Han Jingji na huwag humiling, ngunit humiling pa rin siya. Paano pa rin iyon nahulaan ni Han Jingji? Habang nag-uusap si Hansen at Diyos, dumilat ng malaki ang mga mata ng pinuno ng Very High. Ngayon, para siyang ibang tao. Bagaman hindi nagbago ang kanyang mukha at katawan at hindi rin tumaas ang kanyang kapangyarihan, nag-iba ang kanyang presensya. Para siyang ibang nilalang. Bawat galaw ng pinuno ng Very High ay nagpaparamdam ng kakaiba kay Hansen.
Para bang nakita niya na ito noon, ngunit iba. Biglang natigilan si Hansen. Itong presensyang ito, bakit kamukha ng tinatawag ang sarili na Diyos, bukod sa Diyos na nasa harapan ko, para siyang si Qingjun. Pinagmasdan ni Hansen ang pinuno ng Very High. Magkahawig sila ng presensya, ngunit may kaibahan pa rin. Kung may isasanay ng lubos ang Very High sense, nagiging katulad ba sila ng mga Diyos? Hula ni Hansen. Mukhang ganoon nga. Ang bawat piling mandirigma ng isang lahi na pumapasok sa Geno Hall ay nagiging tulad ng mga Diyos. Nag-iisip pa si Hansen nang biglang tumingin sa kanya ang pinuno ng Very High at nagsabi, tapos na ang postahan natin. Tatanggapin ko na lang ang pagkatalo. Nang marinig iyon ni Hansen, alam niyang nakawala na sa psikolohikal na bangungot ang pinuno ng Very High. Pagkatapos sabihin iyon, naglakad ang pinuno ng Very High papunta sa babaeng paru-paro. Kabanata 2835. Bagamat alam ni Hansen na hindi maganda ang kalagayan, wala na siyang ibang pagpipilian. Dahil naroon si God, hindi niya mapipigilan si Very High Leader. Kailangan ko bang maging alipin ng isang siglo? Mabilis na umikot ang isipan ni Hansen, umaasang makahanap ng pagkakataon. Nakita ng Butterfly Lady na tila wala na sa tamang katinoan si Very High Leader. Malungkot siyang tumingin dito at nagsabi, talaga bang papatayin mo ako? Umiling si Very High Leader. Nalaman ko na ang sikreto ng Very High Forget Love. Sa paglipas ng panahon, ang pabor, sama ng loob, at pag-ibig ay hindi sapat upang mag-iwan ng marka sa aking puso. Mula ngayon, wala nang koneksyon sa pagitan nating dalawa. Tayo ay mga estranghero na lamang. Umalis ka na. Malawak ang langit at lupa. Lagi kang makakahanap ng lugar sa outer sky. Nagulat si Hansen. Naunawaan niyang mali ang kanyang pagkakaakalang mababaw lamang ang natutunan ni Very High Leader. Totoo ngang nakuha nito ang sikreto ng Very High Sense, ngunit mas malalim pa kaysa inakala niya. Talagang nakalaya ito sa lahat, kahit pa ang Butterfly Lady ay hindi na makakapijaw sa kanya. Ganon ba ako kaswert? Ako ba ang nanalo sa postahan? Ngunit hindi naniwala si Hansen na basta na lang siya panalunin ni God. Tumingin siya kay God. Nakita niyang nanunood lang si God ng may interes. Hindi nito pinipigilan ang mga pangyayari. Para bang wala itong pakialam at nanunood lamang ng isang malungkot na drama. Sinubok ni Hansen, hindi mo ba siya susubukang kumbensihin? Hindi. Lahat ay ayon sa plano. Umaasa lamang ako na hindi magiging nakakadismaya ang istorya. Tugon ni God habang patuloy na nakatingin kay Very High Leader at sa Butterfly Lady. Nakilala ni Hansen ang kumpiyansa ni God. Tumingin siya muli kina Very High Leader at Butterfly Lady, sinusubukang hanapin ang dahilan kung bakit ito kampante. Ayaw na talagang pumatay ni Very High Leader. Tinuring niya ang Butterfly Lady bilang estranghero at nagpaalam na aalis na. Ngunit biglang tumawa ng malakas ang Butterfly Lady. Ang halakhak niya ay matinis at tumatagos sa tainga. Nagtaasan ng balahibo ni Hansen sa narinig. Kumalat ang mga pakpak ng Butterfly Lady. Ang mga chain ng substance sa kanya ay nagmistulang walang katapusang anino ng paru-paro. Para siyang butterfly of death na nagmumula sa ilalim ng lupa. Aalis ka na lang ba ng ganon? Tumigil ang kanyang ngiti at naging malamig ang mga mata. Hinarap niya si Very High Leader. Dapat mong matutunang bitiwan at magpatuloy, malamig na sagot ni Very High Leader. Wala nang awa sa kanyang puso. Itinutok siya ng Butterfly Lady gamit ang daliri, parang ang dali-dali mong sabihin. Naisip mo ba ako? Ang mga love butterfly ay nakatakdang magmahal ng isang beses lamang sa buong buhay. Kapag iniwan kami ng aming kabiyak, kailangan naming mamatay ng mag-isa. Kung basta mo na lang akong itatapon, ano ang pinagkaiba nun sa pagpatay mo sa akin? Doon napagtanto ni Hansen kung bakit kumpiyansa si God. Ang tunay na target nito ay hindi si Very High Leader, kundi ang Butterfly Lady. Naalala niya ang mga pangyayari. Lahat ng nangyari ay nagtulak sa Butterfly Lady sa ganitong sitwasyon. Hindi sapat ang aking practice. Niloko na pala ako ni God mula pa sa simula. Wala ni isang pagkakataon na nalampasan ko ang kanyang plano. Alam ni Hansen na malaki ang pagkatalo niya. Ngunit buhay pa ang Butterfly Lady. Ibig sabihin, may kaunting pagkakataon pang makabawi. Kahit mahirap, basta may tsansa, may pag-asa. Pasensya na, malamig na sabi ni Very High Leader. Lalong nagalit ang Butterfly Lady. Kung mamamatay din lang ako, bakit ako mamamatay mag-isa? Dapat isama kitang mamatay. Tingnan natin kung paano ka tunay na makakaalis sa akin. Nabaliw ang anyo ng Butterfly Lady. Ang kanyang anino ay parang pang-ani ng kamatayan na dumiretso kay Very High Leader. Makapangyarihan ng Butterfly class na Butterfly Lady.
Bagamat nakamtan ni Very High Leader ang sikreto ng Very High Sense, nanatili pa rin siyang primitive. Hindi niya kayang labanan ang lakas ng Butterfly-class Butterfly Lady. Bagamat mga anino lang, ang katawan ni Very High Leader ay tinadtad ng malalalim na sugat. Damaloy mula sa kanya ang dugo ng Diyos. Kung mapatay si Very High Leader, matatalo ka ba? Tanong ni Hansen kay God. Oo, tumango si God habang nakamasid pa rin. Kung ganoon, hindi mo ba siya ililigtas? Yuzisa ni Hansen. Wala nang kailangan pang gawin. Hayaan na ang buhay at kamatayan. Ginawa ko na ang aking bahagi. Ang mga desisyon ay kanila na. Walang nakuhang sagot si Hansen. Pinagmasdan na lamang niya ang labanan, iniisip kung paano pa makakaligtas si Very High Leader. Ngunit sa bawat sandali, lalo lamang itong nadudurog. Ang kapangyarihan ng Butterfly Lady ay kakaiba, may dalang kamatayan at damdamin na nakakalito. Si Very High Leader ay wala pang 20 taong gulang at bagong primitive lamang. Wala siyang laban. Tinadtad ng sugat ng mga anino ng paru-paro ang kanyang katawan. Kahit gamitin pa niya ang Very High Sense ng buo, hindi niya kayang pigilan ito. Sinubukan niyang mag-teleport, ngunit muli siyang tinamaan ng anino at bumagsak. Nagmistulang mga paru-paro ng kamatayan ang paligid, pinuputol ang kanyang katawan. Pang! Bumangga ang katawan ni Very High Leader sa sanga ng Star Tree. Damyugo ang kanyang bibig, at nabahira ng dugo ng Diyos ang kanyang armor. Halos nakasandal na lamang siya, mukhang malapit ng mamatay. Bumalik ka sa akin, at baka patawarin pa kita. Maaari pa kitang hayaang mabuhay. Nakatayo ang Butterfly Lady sa harap niya, napapaligiran ng mga paru-paro ng kamatayan na nagbukas ng landas tungo sa ilalim ng mundo. Ngunit malamig na sagot ni Very High Leader, sinabi ko na. Tayo ay mga estranghero na. Kung ganoon, mamatay tayong dalawa. Kumilos ang Butterfly Lady. Ang kamatayan ng mga paru-paro ay dumagsa patungo sa Very High Leader na wala ng lakas upang lumaban. Kabanata 2836. Hindi natuwa si Hansen dito. Malinaw na hindi lang ganon ka-simple matatapos ang lahat. Pinaghandaan ng Diyos ang bawat liko at sulok at hindi niya hahayaan na matalo siya sa postang ito na parang isang normal na kinalabasan. Blurg. Ang dugo ng Diyos ay nagkulay pula sa buong lupa. Nang makita niyang ang pinuno ng Very High ay muntik nang maging tumpok ng mga buto, biglang samuka ng sarili niyang dugo ng Diyos ang babae na paru-paro. Mukhang malubha ang pinsalang tinamo niya. Ang kalangitan na puno ng mga anino ng paru-paro ay biglang naglaho. Hindi nagulat si Hansen. Tahimik niyang pinagmasdan ang babae na paru-paro, gusto niyang makita kung ano ang nangyayari. Tila dumaranas ng matinding sakit ang babae na paru-paro. Gumawa siya ng anino ng paru-paro upang hiwain ang katawan ng pinuno ng Very High. Sa bawat hiwa ng anino ng paru-paro, dumudugo rin mismo ang babae na paru-paro. Ang pinsala niya ay kapantay ng pinsala na natatanggap ng pinuno ng Very High. Halos maging kalansay na walang laman ang katawan ng pinuno ng Very High. Pero hindi pa rin nagbago ang kanyang mukha. Tinitigan niya ang babae na paru-paro at sinabi, isa kang love butterfly. Ang isang paru-paro ay iibig lamang ng isang beses sa buong buhay nila. Ang kontratang iyon ay nakagapos na sa akin. Ibig sabihin, mabubuhay at mamamatay tayong magkasama. Kapag sinaktan mo ako, sinasaktan mo rin ang sarili mo. Bakit mo ginagawa ito? Tulad ng sinabi ko, kung itatapon mo ako, sabay tayong pupunta sa impyerno. Sagot ng babae na paru-paro na mukhang lupaypay na. Determinado ang kanyang mukha ngunit kakaiba. Wala na siyang ibang daan. Maraming anino ng paru-paro ang lumipad patungo sa pinuno ng Very High. Hiniwa at pinayre-piraso ang natitirang katawan nito. Habang tumatagal, mas lalo ring umaagos ang dugo mula sa bibig ng babae na paru-paro. Pulala ng pulala ang kanyang kalagayan, na para bang hindi nalalayo sa sitwasyon ng pinuno ng Very High. Isang paru-paro na iibig lang ng minsan sa buong buhay, ha? Hindi ko alam kung dapat ba akong malungkot o humanga sa katapatan at determinasyon ng isang gaya mo na kayang magtiis ng ganyan katagal. Nagiging emosyonal ang Diyos sa panunood sa dalawa, nag-iibigan ngunit pinapatay ang isa't isa. Bumantong hininga siya at nagsabi, ito ay mas malungkot kaysa sa kahit ano pa. Nag-isip si Hansen, hindi ba't ikaw ang gumawa nito? Parang alam ng Diyos ang iniisip ni Hansen at seryosong nagsabi, desisyon pa rin nila ito. Ako lang ang nagbigay ng mga opsyon kung paano sila magpapatuloy. Pwede silang pumili ng mas magandang katapusan, pero nakakalungkot na pinili nila ang pinakamasakit na daan. Pero dahil doon, nagiging makabuluhan ang buhay. Ang buhay na walang pag-ibig o galit ay nakakaumay. Muling bumantong hininga ang Diyos.
Iyon ay pananaw mo lang, tugon ni Hansen. Sigurado ako na karamihan sa mga tao ay gusto lang ng payapa at komportableng buhay. Ayaw nila ng drama at sakit na dulot ng komplikadong pag-ibig. Tumingin ang Diyos kay Hansen at nagtanong. Iyon ba talaga? Kung ganoon ang sinasabi mo, kailangan mo lang maghanap ng isang kakaibang sistema. Sa lakas mo, kaya mong kontrolin ang lahat at mabuhay ng ligtas. Kung totoo iyan, bakit mo hinahanap ang mga mapanganib na karanasan? Hindi nakasagot si Hansen. Maganda ang buhay dahil sa kasakiman, at ang pag-ibig, galit, at ugnayan ay pinakamagagandang bulaklak ng punong iyon ng kasakiman. Sa ngayon, ang pinakamagandang malungkot na bulaklak ay malapit ng mamukadkad. Bihira iyon. Tumutok ka lang at pahalagahan mo. Itinuon ng Diyos ang pansin sa pinuno ng very high at sa babae na paru-paro na nagmamahalan ngunit pinapatay ang isa't isa. Ang mukha ng Diyos ay seryoso, parang nanunood siya ng nakakalungkot na pelikula. Wala nang panahon si Hansen para tumutok sa Diyos. Kung hindi, baka nakita pa niyang tumutulo ang luha sa mga mata nito. Tila sobrang nataman ang Diyos sa nangyayaring trahedya. Ano ang gagawin ko? Ang babae na paru-paro at ang pinuno ng very high ay tiyak na mamamatay ng sabay. Ayon sa postahan, mamamatay ang babae na paru-paro dahil sa pinuno ng very high. Ibig sabihin, matatalo ako, dumaan sa isipan ni Hansen ang maraming bagay, iniisip kung paano pipigilan na magpakamatay ng sabay ang dalawa. Nakikita sa mukha ng babae na paru-paro ang kanyang determinasyong mamatay kasama ang pinuno ng very high. Isinusugal niya ang kanyang buhay, at hindi alam ni Hansen kung paano siya mapipigilan. Sa puntong iyon, hindi na nagdalawang isip si Hansen. Kumislap ang kanyang katawan ng liwanag ng Diyos. Susugurin niya ang babae na paru-paro. Hindi niya hahayaang mamatay ito nang magkasama sa pinuno ng very high. Ginamit ni Hansen ang buong lakas para mag-teleport, pero bago pa siya makagalaw ng buo, naramdaman niyang para bang may hindi nakikitang puwersa na pumihil sa kanya. Hindi siya makausad kahit kalahating hakbang. Iyan ang entablado, malamig na sabi ng Diyos. Manatili ka sa upuan ng manunood at panoorin ang palabas. Isa itong kahangahangang trahedya. Maganda. Isa itong sining. Paano mo nagagawang isipin na sirain ito? Alam ni Hansen na hindi siya papayagan ng Diyos na makialam, pero nalungkot pa rin siya. Nakita niyang parehong malubha ang sugat ng babae na paru-paro at ng pinuno ng very high. Hindi na magtatagal at mamamatay silang dalawa. Bagamat hindi makagalaw si Hansen, hindi pa rin siya sumusuko. Sumigaw siya sa babae na paru-paro, babaeng paru-paro. Hindi mahalaga kung mahal mo siya o kinamumuhian, pero kung ganyan kanya tretuhin at ganyan mo rin siya tretuhin, hindi mo ba naisip na sobra kang mabait? Halos baliw na ang babae na paru-paro. Bukod sa pinuno ng very high, parang wala na siyang nakikita o naririnig. Dahil hindi siya gumagalaw, muling sumigaw si Hansen, tingnan mo siya ngayon. Mukha ba siyang nagsisisi sa ginawa niya? Hindi niya alam ang sakit mo. Hindi niya alam na mas masakit pa ang nararamdaman mo kaysa sa kamatayan. Kung papatayin mo siya ngayon, palalayain mo lang siya. Gusto mo ba talaga iyon? Tumigil ang babae na paru-paro. Mapatla at malungkot ang kanyang mukha nang tumingin siya kay Hansen. Tinitigan niya si Hansen at nagtanong, paano ko siya pahihirapan at papatayin na kasing sakit ng nararamdaman ko ngayon. Natuwa si Hansen nang tumugon ito, pero pinigilan niyang sumagot agad. Sandali siyang naghintay bago nagsalita, sa puso mo, siya ang paborito mo. Ang sakit ng mawalan ng pinakamamahal ay isang bagay na ikaw lang ang nakakaramdam ngayon. Kailangang maramdaman niya rin iyon. Kapag ganoon, saka palang magiging makabuluhan. Pero wala na akong halaga sa kanya. Paano ko siya mararamdam ng ganitong sakit? Puno ng puot ang tinig ng babae na paru-paro. Kung mamamatay ka, wala lang iyon sa kanya. Kailangan mong agawin ang bagay na pinakamamahal niya. Doon lang niya marerealisa ang sakit na ibinigay niya sa iyo. Sinubukang akitin siya ni Hansen. Nagningning ang mga mata ng babae na paru-paro. Tinitigan niya si Hansen at nagtanong, alam mo ba kung ano ang pinakamahalaga sa kanya? Siyempre, sagot ni Hansen. Alam ko, hindi ba't ang pinakamahal niya ang mismong bagay na dahilan kung bakit kanya iniwan? Ano iyon? Hindi maunawaan ng babae na paru-paro. Iniwan kanya dahil hinahanap niya ang landas ng pagsasanib ng langit at tao, paliwanag ni Hansen. Kung sisirain mo ang landas na gusto niyang tahakin, hindi ba't iyon ang magdudulot sa kanya ng mas matinding sakit kaysa sa kamatayan? Nagngit-ngit ang babae na paru-paro at nagtanong, hindi ba't mapuputol ang landas na iyon kapag pinatay ko siya? Huwag, huwag, huwag. Kapag pinatay mo siya, wala na siyang mararamdaman, sagot ni Hansen. Kailangan siyang mabuhay pero wala ng pag-asa.
Kailangan niyang maramdaman ang kawalang pag-asa na katulad ng nararamdaman mo ngayon matapos kang iwanan. Doon lang niya mararanasan ang tunay na sakit. Muli pang nagningning ang mga mata ng babae na paru-paro at nagtanong, paano ko siya gagawing mawala ng pag-asa at punuin ng sakit? Kabanata 2837. Huminga ng malalim si Hansen at nagsabi, hindi mahirap, pigilan siya. Kailangan mo lang sirain ang kanyang geno art at katawan. Dalhin mo siya at panatilihing buhay, pero huwag mo siyang hayaang muling magsanay kailanman. Iwanan mo siyang nakabitin sa pagitan ng buhay at kamatayan kung saan nakikita niya ang landas na tatahakin ngunit hindi siya makagalaw upang marating iyon. Sigurado akong ang sakit na mararanasan niya ay kasing bigat ng sa iyo. Sa ganoong paraan, matitikman mo ang kanyang paghihirap araw-araw. Hindi ba't mas mabuti iyon kaysa patayin siya? Alam ni Hansen na ang ideyang ito ay magdadala sa kanya ng mabigat na karma. Ngunit sa sitwasyong iyon, hindi na niya iyon iniisip. Mas mainam na magdusa ang pinuno ng Very High kaysa maging alipin siya ng 100 taon. Nang marinig iyon ng babae na paru-paro, nagningning ang kanyang mga mata. Halos maligaya siya ng parang baliw. Nanggitog ang kanyang mga ngipin habang nakatitig sa halos patay ng pinuno ng Very High at tumawa. Hindi masama, gusto kong makita kang magduse gaya ng pagdurusang dinanas ko, gusto kong pahirapan ka araw-araw. Habang nagsasalita, lumapit ang babae na paru-paro sa pinuno ng Very High. Hinawakan niya ito na halos kalansay na, walang pakialam sa dugo na bumabalot dito. Inakay niya ito na parang isang sanggol sa kanyang mga bisig. Iginuhit ang kanyang mga pakpak at lumipad papunta sa kabundukan. Mukhang nabigo ang plano mo. Nakaramdam ng pagkailang si Hansen. Hindi pinigilan ng Diyos ang babae na paru-paro sa pag-alis. Oo, panalo ka, sagot ng Diyos habang tumango. Nagulat si Hansen. Matagal niyang tinitigan ang Diyos. Hindi pa tapos ang postahan. Pwede pa itong gumawa ng huling panlilinlang. Sa isip, galing, at kapangyarihan ng Diyos, hindi makapaniwala si Hansen na wala pa itong ibang gagawin. Tinanong niya, hindi mo ba susubukan? May oras pa. Siyempre, hindi niya sinusubukang kumbansihin ang Diyos. Nababahala lang siya na baka may isa pa itong lihim na plano. Ayaw niyang mabigla. Ngumiti ang Diyos, hindi na kailangan. Gusto ko sanang panoorin ang katapusan, pero kulang ang oras. Kaya, tapusin na natin dito. Panalo ka sa postahan. Pwede mo na bang ibigay si Warner sa akin ngayon? Tanong ni Hansen. Siyempre, bumalik ka muna. Ako na lang ang manunood sa katapusan. Kumaway ang Diyos. Biglang umikot ang langit at lupa kay Hansen, nakaranas siya ng isa na namang masakit na teleportasyon. Nang bumalik sa normal ang kanyang katawan, nasa God's farm na siya. Ang Diyos na iyon ay kakaiba. Kaya nitong isuko ang lahat basta mapanood lang ang katapusan. Pero hindi na rin masama iyon. Kung hindi, hindi ko alam kung sino talaga ang mananalo. Kahit panalo si Hansen sa postahan, hindi nabawasan ang pressure na nararamdaman niya mula sa Diyos. Noon, kahit harapin niya sina King, Empty God, at iba pang nakakatakot na mga espiritu ng Diyos, hindi niya ganoon naramdaman ang bigat. Pero ang kakaibang Diyos na ito, na hindi naman mukhang nakakatakot, ay nagdulot ng matinding pressure. Hindi dahil mas malakas ang kapangyarihan ng Diyos kaysa kanya, kundi dahil ito'y hindi nakikitang bigat sa isipan. Isa itong natural na reaksyon kapag daman ng isang tao ang panganib. Sa ngayon, tanging ang Diyos lang ang nakapagparamdam nito kay Hansen. Inisip niya na baka matagal pa siyang maghihintay. Ngunit pagkalipas lang ng isang oras, bumalik ang Diyos na may luha sa mga mata. Ang bilis, baka nabaliw ang babae na paru-paro at pinatay ang pinuno ng Very High. Nagulat si Hansen. Alam ng Diyos ang iniisip ni Hansen at sinabi, pinabilis ko lang ang oras. Pinanood ko ang malagim na wakas nila. Panalo ka pa rin sa postahan. Ano ang naging wakas? Mausisang tanong ni Hansen. Hindi mo magugustuhan, malamig na sagot ng Diyos. Hindi nito sinabi ang detalye tungkol sa babae na paru-paro at sa pinuno ng Very High. Tinitigan ni Hansen ang Diyos na sumakop sa katawan ni Warner at nagtanong, ngayon, pwede mo na bang ibalik si Warner sa akin? Siyempre, sagot ng Diyos sabay tango. Saan mo gustong pumunta, Farah? Ano ang ibig mong sabihin? Hindi mo ba tutuperin ang pangako? Kunot noong tanong ni Hansen. Kung tatalikuran ng Diyos ang kasunduan, wala siyang magagawa. Ang ipinangako ko lang ay ibigay si Warner sa iyo. Hindi ko sinabi na aalis ako sa kanyang katawan. Ngumiti ang Diyos na parang siya pa ang nasa tama. Napatigil si Hansen. Alam niyang hindi niya matatalo ang Diyos sa mga salitang iyon, lalo na't mas makapangyarihan ito. Ang mas may kapangyarihan ang siyang hindi niya kayang labanan.
Pinili na lang niyang huwag magsalita. Ang dalhin si Warner na sinapian ng Diyos ay mas masama pa kaysa sa hindi siya maibalik. Lalo lang nitong palulungkutin si Lone Bambo. Parang alam ng Diyos ang iniisip ni Hansen. Malamig itong nagsabi, balak kong maglakbay sa universo. Paano kaya ito? Maging gabay mo ako. Pagkalipas ng 6 na buwan, ibibigay ko sa iyo ang buong Warner. Hindi gumanda ang mukha ni Hansen. Ang makasama ang ganitong mapanganib na Diyos ng kalahating taon ay nagdulot sa kanya ng pangamba na baka ikamatay niya. Siyempre, pwede mong isuko na lang siya. Pero desisyon mo yun na isuko si Warner, sabi ng Diyos. Hindi yun ako ang sumire sa pangako. Nagngit-ngit si Hansen. Sige, pero sa loob ng kalahating taon na magkasama tayo, wala nang pastahan. At hindi mo ako pwedeng pilitin na mag-wish. Sige, ngumiti ang Diyos at tumango. Hindi man lang ito nag-isip ng matagal. Tinitigan siya ni Hansen ng may halong emosyon. Alam niyang delikado ito, pero iyon na lang ang tanging paraan para mailigtas si Warner. Sa nakakatakot na kapangyarihan ng Diyos, maliban na lang kung kaya niyang sirain ang Geno Hall, wala na siyang ibang paraan para maibalik si Warner. Nanalo siya sa postahan dahil lang sa swerte. Kung uulitin iyon, hindi siya sigurado kung mananalo siyang muli. Paano kaya natalo ni Han Jingji ang Diyos na ito ng 11 beses noon? Naisip ni Hansen. Tere na, saan tayo susunod? Tanong ng Diyos habang nakatitig kay Hansen ng may interes. Saan mo gustong pumunta? Malungkot na tanong ni Hansen. Dadalhin kita doon. Sa inyong tahanan. Ang sinabi ng Diyos ay nagpatigil kay Hansen, mamuka ang kanyang bibig at hindi maisara. Nag-ikot sa isip ni Hansen ang maraming ideya. Tahanan ko, mapupuntahan mo ba iyon? Kahit kaya ko, hindi ko gagawin. Para lang akong nag-anyaya ng lobo sa isang silid. Hindi, mas malala pa, para akong nag-anyaya ng Diyos sa isang silid. Mas nakakatakot ang Diyos kaysa sa lobo. Pero saan ko siya dadalhin? Hindi ko rin kayang manatiling nasa anyo ng matanda ng matagal. Malapit na akong maging bata, mas malala iyon. Noon, nag-aalala si Hansen na magiging bata ang kanyang katawan, pero hindi pa iyon nangyari. Napansin niya na nang bumalik siya sa God's Farm, ang oras ng kanyang pagbabalik ay pareho lang sa oras nang siya'y umalis. Kaya nahulaan niya kung bakit hindi pa siya nagiging bata. Kung bakit huli nang lumabas ang Diyos, hindi niya maintindihan. Kabanata 2838. Kumunat ang noo ni Hansen. Matapos ang ilang sandali ng pagtitiis sa titig, hindi na niya napigil ang tanungin si Warner, na sa katunayan ay si God na nagkukubli, pwede bang huwag mo akong titigan ng ganyan? Matagal nang nakatitig si God sa kanya. Kahit pa Diyos ito, dapat sana ay nagsawa na sa ganoong klaseng panunood. Matapos pumayag si Hansen na dalhin si God pauwi, wala na siyang nagawa kundi isama ito sa Extreme King. Napansin din ni God na lumiit ang katawan ni Hansen. Ngumiti si God at nagsabi, ikaw lang ang kawili-wili dito. Kung hindi kita tititigan, sino pa ang pwede kong pagmasdan? Maraming piling mandirigma ng Extreme King, tulad ni na Viking at mga nakatatanda. Kawili-wili rin sila. Pwede mo silang titigan kung gusto mo, sabi ni Hansen, na para bang ipinagbibili ang Extreme King. Nasawa na akong pagmasdan sila, sagot ni God. Napangiwi si Hansen. Kung malalaman lang ni Viking ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanya, sino ang nakakaalam kung ano ang mararamdaman nito? Napakalaki ng sansinukob. Maraming makapangyarihang maharlika at sinegeneates kahit saan. Pwede mo silang puntahan at pagmasdan, malungkot na sabi ni Hansen. Hindi ako makapangyarihan sa lahat. Hindi ko basta-basta mapagmamasdan ang sinuman. Kailangan ko munang makahanap ng mga nilalang na interesante. Kapag nakita ko sila, saka ko lang sila mapagmamasdan, paliwanag ni God. Hindi na alam ni Hansen kung ano pa ang sasabihin, kaya pabirong sabi niya, kung gusto mo talagang makakita ng iba't ibang nilalang, sana mayroong laban ng mga Geno sa scroll para mapanood mo silang lahat. Nang marinig iyon, tumango si God. Maganda ang mungkahi mo. Pwede tayong magkaroon ng panibagong laban sa Geno scroll, pero ang mga iyon ay nakakabagot. Hindi naman sila mga Diyos. Dapat ang laban ay para sa mga Diyos. Sigurado ka, nagulat si Hansen. Hindi pa kailanman narinig ni Hansen na basta na lang nagbubukas ang laban sa Geno scroll. Noon ay tuwing 100 taon lamang ito nagaganap, at hanggang sa antas ng mga hari lang ang maaaring lumahok. Ang huling laban sa Geno scroll ay natapos ilang taon pa lang ang nakalilipas. Malayo pa sa 100 taon, kaya hindi ito dapat muling magbukas. Ngayon, gusto ni God na magkaroon ng laban at para pa sa mga nilalang na antas Diyos. Hindi makapaniwala si Hansen.
Kung kaya lang ni God na magpasimula ng laban kung kailan ito gusto, bakit sa kasaysayan ay wala pang nangyari ng ganoon? Bilang Diyos, ang hindi pagsisinungaling ay isa sa mga pinakapangunahing batas, sabi ni God. Inilabas nito mula sa wala ang isang kwaderno at nagsimulang magsulat. Sinilip ni Hansen, ngunit napansin niyang blanko ang papel. Walang sulat ang panulat. Habang naguguluhan si Hansen kung ano ang ginagawa ng Diyos, biglang umalangaw-ngaw ang kulog sa kalawakan. Biglang dumilim ang buong universo. Nabigla ang lahat ng nilalang. Itim na itim ang kalangitan, ni hindi makita ang sariling kamay. Isang napakalakas na dagandong ang sumabog. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Ang ilang mabababang uri ng nilalang na hindi pa umuunlad ay nagsitakbuhan sa takot, iniisip na iyon na ang katapusan ng mundo. Maya-maya, may punit sa kalawakan. Isang sinaunang templo ang lumitaw, ang Gino Hall. Dahan-dahan itong lumabas mula sa bitek. Ano ang nangyayari? Bakit bigla itong lumitaw ngayon? May Diyos bang namatay? Pero imposible. Wala akong nakitang kalungkutan ng ibang Diyos. May nagpasimula ba ng laban para sa lantern? Mukhang hindi. Wala naman akong nakitang lumalaban para sa lantern ng isang lahi. Naguluhan ang maraming Diyos at mga piling mandirigma mula sa iba't ibang lahi. Pinagmamasdan nila ang lumulutang na Gino Hall. Ngayon, kakaiba ang paglitaw nito. Nang tuluyang lumitaw, dahan-dahang bumukas ang tarangkahan nito. Masilaw na liwanag ang lumabas mula roon. Hindi makita ng mga tao ang loob dahil natatabunan ito ng banal na liwanag. Mula sa maliwanag na iyon, may lumabas, isang scroll. Scroll ba ng mga laban sa Gino iyon? Pero iba ang anyo, ilang taon pa lang ang nakakalipas mula sa huli. Bakit muling lumilitaw ngayon? Anong nangyayari? Si Viking, mula sa tuktok ng kanyang tore, ay nakakunot noong nakamasid. Sa isang maliit na planeta, isang matandang manghuhula ang napakunot ang noo habang nakatingin sa scroll. Ano ito? Bakit lalabas ngayon ang scroll ng Gino? Sa palasyo ng isang pulang bituin, isang lalaking kahawig ng hari ang nakatingin dito na may interes. Sa loob ng isang itim na butas, iminulat ng Demon Alpha ang kanyang mga mata at tinitigan ang scroll. Sa rurok ng Empty Mountain, isang berdeng hair na hayop at isang babae ang nabigla sa kakaibang pangyayari. Dahan-dahang bumukas ang scroll. Kumislap ang mga titik dito. Walang sino man ang makabasa ng mga salita, ngunit lahat ng nilalang ay parang kusa itong naiintindihan, kahit ang mga hindi pa umuunlad na lahi. Para bang may tinig na nagbabasa mula sa kalawakan, ngunit walang marinig na tunog. Isang banal na tinig ang umalangaw-ngaw sa sansinukob. Bukas na ang listahan ng Gino God. Lahat ng mga nilalang na antas Diyos ay maaaring sumali. Ang unang 100 ay maitatala sa listahan ng Gino God at makakatanggap ng malalaking gantimpala. Natigilan si Hansen. Hindi siya makapaniwala na ang isang bagay na sinabi lang niya ng pabiro ay nagdulot ng pagbabago sa buong universo. Nang makita niya ang mga gantimpala, tumalon ang kanyang puso. Lalo na ang gantimpala para sa unang pwesto. Kung may pagkakataon, handa siyang ipagpalit ang buhay para makuha iyon. Isip ni Hansen, siguradong mahuhumaling dito ang lahat ng Diyos at deified sa buong universo. Hindi lang siya ang nabalikan ng kaba. Ang lahat ng deified sa buong sansinukob ay nabaliw. Ang gantimpala ng unang pwesto ay isang personality ng Diyos, magiging tunay silang Diyos na espiritu. Iyon ang pangarap ng karamihan. Ngunit napakahirap pumasok sa Gino Hall. Halos 79% ng tunay na mga Diyos ang namamatay kapag pumapasok. Walang naglalakas loob. Ngayon, kailangan na lang nilang manalo sa laban para makamit iyon. Malaki ang nabawas sa hirap. Kahit hindi makuha ang unang pwesto, maganda pa rin ang ibang gantimpala. Kaya't pati mga hindi pa deified ay natukso. Boom! Sa liwanag ng listahan ng Gino God, lumipad ang mga bituin sa sansinukob. Dumating ang liwanag ng bituin kay Hansen. Isang paanyaya iyon sa laban ng Gino God. Halos lahat ng deified sa universo ay nakatanggap ng parehong liwanag. Kabanata 2839. Halos sabay-sabay, nakita ni Hansen ang maraming pangalan na lumabas sa listahan ng Gino God. Tiningnan niya ito at marami siyang nakilalang pangalan. Empty Mountain, Golden Brawler, siya ba ang Golden Brawler? Nabigla si Hansen nang makita ang pangalan. Bagamat natuwa siya na makita si Little Gold, nag-alala siya na baka nakalimutan na siya nito. Bakit ka nagkukunwaring tao? Isa kang xenogeneic, sabi ni God na may interes habang nakatingin kay Hansen. Gusto ko lang, sagot ni Hansen. Hindi na niya ipinaliwanag pa, ngunit nagulat siya at inisip, matapos akong maging xenogeneic, ni ang Diyos ay hindi makita na ang tunay kong katawan ay tao.
Nakakagulat iyon. Mabuti na lang at iniisip niyang nagkukubli lang ako. Kung hindi, dahil sa hinala niya sa mga tao, baka may nangyaring masama. Sa palasyo sa loob ng pulang bituin, ilang mga lalaking asul ang dugo ay yumuko sa harap ng hari. Pinuno ng Legion, biglang lumabas ang listahan ng Geno God. Napakalaking pagkakataon ito para sa ating Legion. Kapag nakamit natin ang unang pwesto at nakuha ang upuan ng Diyos Espiritu, malaking pakinabang ito para sa atin. Kung ganoon, si Lulay ang sasali sa laban ng Geno God, malamig na tugon ng hari. Sa tuktok ng Empty Mountain, masayang sumigaw ang berdeng hair na growler. Tinulungan ng Diyos ang Empty Mountain. Bagong-bago pa lang bilang tunay na Diyos si Little Mountain Leader. Ngayon ay may ganitong pagkakataon. Kailangan niyang makuha ang unang pwesto upang maging Diyos Espiritu at magbigay ng karangalan sa buong Empty Mountain. Sa buong universo, maraming nakakatakot na piling mandirigma ang nakatuon sa unang pwesto ng listahan ng Diyos. Tanging ang matandang manghuhula lamang ang nakayuko at nakakunot-noo, nag-iisip ng malalim. Hindi siya nagsalita. Sa Extreme King, maraming deified elites ang nagpalista. Kahit hindi makuha ang unang pwesto, ang mapabilang sa unang 100 ay may dalang napakalaking gantimpala. Ang tatlong mataas na lahi ay hindi interesado noon sa mga laban ng Geno Scroll. Hindi sila sumasali. Ngunit ngayon, dahil ito ay laban para sa Geno God, maraming deified elites mula sa tatlong mataas na lahi ang sasali. Akala ni Hansen ay iilan lang ang deified elites sa Geno Universe, marahil ilang libo lamang. Ngunit sa listahan ng Geno God, may hindi bababa sa 10,000 pangalan. At iyon ay kahit marami pang deified elites ang hindi nagpalista. Ibig sabihin, mas marami silang bilang kaysa sa inaakala niya. Hindi naman inaasahan ni Hansen na makuha ang unang pwesto. Alam niyang hindi pa sapat ang kanyang lakas upang makipaglaban sa isang tunay na Diyos. Kung makapasok lang siya sa unang 100, masaya na siya. Tingnan ko nga ang gantimpala sa unang 100, malaki rin, ang bawat isa ay makakakuha ng tunay na bagay mula sa Diyos. Kailangan kong magsikap. Ang isang kayamanang tunay na Diyos ay laging makabubuti sa akin. Ang pinaka-importante para kay Hansen ngayon ay ang maging butterfly class. Sa pagiging larvae class, hindi siya makapanatili sa anyong adulto ng matagal. Sa katawan ng bata, hindi niya magamit ng husto ang kanyang kapangyarihan at hindi niya kayang labanan ang malalakas na mandirigma. Kailangan ko pa ng 20 deified genes para makumplito ang 100. Mukhang huli na ako para sa unang laban ng Diyos. Sana huwag namang malakas na mandirigma agad ang makalaban ko. Kahit isang primitive lang muna. Para madali kong malampasan ang unang laban. Plano ni Hansen na pumunta sa 9 Defense Palace upang pumatay ng mga deified Xenogeneic at makuha ang kanilang mga genes. Pwede lamang pumasok ng mag-isa sa 9 Defense Palace, kaya iniwan muna niya si God sa hardin. Ngunit nang makapasok na siya, nadiskubre niyang sumunod pa rin si God. Hindi na nagsalita si Hansen. Alam niyang napakalakas ng mga limitasyon ng 9 Defense Palace, ngunit para pigilan ang isang nilalang na tinatawag ang sarili nitong Diyos, baka hindi iyon sapat. Pagbukas niya ng palasyo, nagtungo siya sa silid 0038. May nakulong na Xenogeneic doon, isang malaking itim na ibon na may balahibong parang tinta. Ang mga mata nito ay parang araw at buwan, isa'y dilaw, isa'y pula. Nang tumingin ito kay Hansen, kinilabutan siya. Tiningnan ni God ang ibon at nagsabi, kakaiba itong Xenogeneic. Ano ang kakaiba? Tanong ni Hansen. Kung sinabi ng Diyos na kakaiba ito, tiyak na may problema. Madalas na nagtataka si Hansen kung bakit binigyan siya ng pahintulot ni Viking na makapasok sa 9 Defense Palace. Iniisip niyang baka bahagi ito ng mas malaking pakana. Kung mayroon man, hindi niya matukoy. Kung talagang may natuklasan si God, malaking tulong iyon. Walang espiritu ang Xenogeneic na ito, sabi ni God. Espiritu? Nagtatakang tanong ni Hansen. Hindi niya alam ang ibig sabihin yun. Lahat ay may espiritu, paliwanag ni God. Ang espiritu ay hindi kaluluwa, pero halos magkatulad. Ang mga nilalang na walang espiritu ay maaaring mabuhay, pero hindi sila makakapag-evolve. Akala ko nakadepende sa genes ang ebolusyon ng isang nilalang, tugon ni Hansen. Tama ka. Ang genes ay isa sa mga pagbabago na nagaganap sa loob ng espiritu. Sa tulong ng espiritu, maaaring magbago ang genes. Kung wala, ang mga ordinaryong genes ay hindi makakapagdulot ng mutasyon. Tinitigan ni God ang itim na ibon. Isa itong larvae class Xenogeneic. Dapat sana ay may espiritu ito para makarating sa antas na ito. Pero wala siyang espiritu. Kakaiba iyon. Tahimik sandali si God bago muling nagsalita. Siguro may iba pang Xenogeneic dito.
Dalhin mo ako roon. Gusto ring malaman ni Hansen kung ano ang nangyayari. Kaya dinala niya si God upang makita ang iba pang Xenogeneic bago niya sila patayin. Dahil mas malakas ang mga Xenogeneic na iyon kaysa sa kanya, nilaktawan lang niya sila noon at hindi pinatay. Tatlo ang ganoon. Binuksan nila ang isa pang palasyo at nakita ang isa. Isang butterfly-class Xenogeneic na wala ring espiritu. Kakaiba talaga ito, sabi ni God. Nang suriin din niya ang dalawa pa, lalo siyang namangha. Nakakainteresado, hindi ko alam na may ganitong lugar ang Extreme King. Lahat ng Xenogeneic dito ay walang espiritu, lalo na ang nasa Palasyo 0002, isang tunay na Diyos na kilala bilang Time Ghost. Isa itong kilalang nakakatakot na Xenogeneic. Halos walang nilalang sa sansinukob na kayang lumaban dito. Pero ngayon, wala rin itong espiritu. Nakakagulat. Tinitigan ni God ang Time Ghost na parang isang batang nakakita ng laruan. May masama bang maidudulot kung ang isang Xenogeneic ay walang espiritu? Tanong ni Hansen. Marami na kasi siyang nakain mula sa mga Xenogeneic dito. Bagamat wala naman siyang naramdaman, nag-aalala siya na baka masama ito sa kanyang katawan. Bukod sa hindi sila makaka-evolve, wala namang masamang epekto, sagot ni God. Pagkatapos ay bamulong ito sa sarili, may kumuha kaya ng kanilang mga espiritu ng sapilitin. Kung ganoon, paano iyon nagawa? At ano ang ibig sabihin nito? Kabanata 2840. Kinuha ni Hansen ang laman ng Ink Feather Godbird at dinala palabas ng Nine Defense Palace. Patuloy niya itong nirefine habang naghihintay magsimula ang mga laban sa God List. Dahil may mga deified beings na hindi tumanggap ng paanyaya para sa God Fights, 3 araw pa bago magsimula ang laban. Sa loob ng 3 araw na iyon, may oras ang mga deified para muling pag-isipan ang kanilang desisyon. Gusto sanang malaman ni Hansen kung sasali ba si Viking sa mga laban, pero hanggang ngayon ay wala pa rin siyang pagkakataong makaharap ito mula nang bumalik siya. Tinitigan ni Hansen ang listahan ng mga pangalan sa Geno God List, ngunit hindi niya nakita ang pangalan ni Viking doon. Nang dumating si Baoying upang turuan siyang muli ng tamang asal, maingat itong nagtanong. Ginoong Holy Baby, sasali po ba kayo sa mga laban sa Geno God List? Mula nang mangyari ang mga nakaraan, naging mas magalang na si Baoying kay Hansen. Ewan. Baka oo, baka hindi. Sagot ni Hansen na may 2 kahulugan. Sumali siya bilang nasa adult mode gamit ang pangalang Dollar. Ayaw niyang malaman ng Extreme King ang totoo. Kung hindi ka sasali, malaking sayang iyon. Sa lakas mo, baka mapasama ka pa sa top 100. Wika ni Baoying na para bang malaking kawalan. Malinaw na tiningnan niya ang listahan at hindi nakita roon ang pangalang Holy Baby. Pagkaalis ni Baoying, hindi na muli nakita ni Hansen si God. Mula nang bumalik sila mula sa Nine Defense Palace, palagi na itong umaalis ng mag-isa. Hindi alam ni Hansen kung saan ito nagpupunta. Makalipas ang 3 araw, nagsimula na rin sa wakas ang laban. Una niyang tiningnan kung sino ang makakalaban niya. Nakita niya ang pangalan niya at ang pangalan ni Bar na magkatapat. Si Bar ba ito? Nagulat si Hansen. Siya mismo ang nagtulak kay Bar para maging deified, kaya alam niya ang lakas nito. Bagaman mababa pa ang level ni Bar, at nasa primitive o transmutation lang sa pinakamahusay, ang halos immortal nitong kapangyarihan ay madalas magbigay ng sakit ng ulo kay Hansen. Buti na lang at hindi ako nakatagpo ng isang true God class na kalaban. Medyo mas ligtas ito, naisip ni Hansen. Samantala, sa Destroyed Realm, nakita ni Bar na ang kalaban niya ay si Dollar. Medyo nasabik ang kanyang mga mata ng sabihing. Hindi ako makapaniwalang si Dollar agad ang kalaban ko sa unang laban. Sa mga destroyed skills na nilikha ko, mabibigla siya. Nakunat ang noo ni Dia Robber at sinabing, bagaman malakas ang mga nilikha mong kasanayan na pinagsama ang mga elemento ng iyong God Body, kailangan mo pa ring mag-ingat laban kay Dollar. Hindi siya normal. Alam ko, pero ngayon, hindi na magiging madali para talunin niya ako. Sa destroyed skills ko, imposibleng matalo ako. Sagot ni Bar na puno ng kumpiyansa. Lumabas ang Geno God List, at nagnanais ang lahat ng nilalang sa sansinukob na mapanood ang laban. Bihira lang makita ang mga deified elites, at mas bihira pang makita silang maglaban. Si Hansen ay pumasok sa adult mode para makasali. Pagdating niya sa espasyo, nakita niya si Bar sa malayo na paparating na. Sa isang palasyo sa Red Dwarf, pinagmamasdan ng lalaking mukhang hari si Hansen sa listahan ng mga laban. Malalim ang kanyang iniisip. Ang Dollar na ito ay kakaiba. Ginagamit niya ang pangalang tao para maglakbay sa sansinukob at hindi siya pinapatay ng Diyos. Iyon ay espesyal. Dollar,
Sa wakas magkakaroon ako ng pagkakataong labanan ka. Masiglang sigaw ni Bar habang lumilipad papalapit kay Hansen. Punong-puno ng pananabik sa labanan ang kanyang buong katawan. Para bang nagliliyab ang kanyang mga mata. Ang taong ito, bakit ganoon pa rin siya? Kahit deified na siya, ganito pa rin ang ugali niya. Hindi talaga siya nagbago, naisip ni Hansen. Plano sanang tapusin agad ni Hansen ang laban, pero narinig niya si Bar na nagsabi. Dollar, nakalikha ako ng kasanayang tinatawag na destroyed skill. Kayang-kaya kong pumatay ng kapwa ko nasa parehong antas na parang pumapatay lang ng aso. Huwag mo akong bigwan, ha? Oo, gusto kong makita yan. Sagot ni Hansen. Alam niyang halos hindi masisira ang katawan ni Bar. Ngunit sa laban, katamtaman lang ang galing nito. Medyo arrogant ang sinabi nitong parang aso lang siyang patayin. Gayunpaman, naging interesado si Hansen. Ipinagpaliban muna niya ang pagpatay kay Bar. Gusto niyang makita ang destroyed skill. Nang marinig iyon, napabuntong hininga si Dia Robert. Napakapit ito sa ulo at tila sumakit ang ulo. Ang taong iyon ay tunay na halimbawa ng isang walang muwang. Ang kanyang mga salita ay nakainsulto ng maraming deified elites. Galit na galit ang maraming deified elites. Habang pinagtatawanan nila si Bar, kumilos ito. Tumakbo siya ng mabilis papunta kay Hansen. Habang tumatakbo, nagliyab ang buong katawan niya. Para siyang isang itim na araw.